Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisang Ame from Japan, kabayan. Virgo, this reading is for you. Maraming salamat muna. September 16 to 30, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Amy. Maraming salamat sa nakatapa ng puso ninyo mga comments. Sa mga nagka-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto nyong makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo, Virgo. Maaring vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, energy na ang malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nagpit, huwag nyong ipilit dahil napakarami pong energy sa mundong ito. Para kay Virgo, you show me. 16 to 30 of September 2024. Okay, we have the fox. Fox talaga yan. Mga tao na ingat ka kasi may mga tao na makasarili. May taong makasarili ako nakita. May pang willing lang. Ingat ka rin. May mga sitwasyon na maaaring magkamali ka, no? Maging matalino, may makakasuspe-suspetsang mga tao or situation na you need to trust your intuition dito na kailangan dito ng pag-iingat. Kailangan mo magtiwala sa intuition mo. And yun nga, ingat din kayo kasi there's a danger, maaring ikaw or malapit sa puso mo. Yan, may mga danger, may mga accident, yan, pag-iingat lang. May mga biglaan na mangyayari. Yan, may mga surgery or maaari may nagpapadoktor. Maingat din sa mga maingat kayo sa mga matatalim na bagay, maaring masugatan kayo, matusok kayo, yan, mahiwa kayo. Ingat kayo kasi something parang may dugo or may mga paghihiwa or malaki o maliit man yan, no? Kung sino man ito or ikaw, ingat ka rin sa nakita ko dito. Yan. May mga pain. There's a pain ako nakikita sa inyo. Yan, ingat, yan, there's a bear. May mga sitwasyon na kailangan ng lakas ng loob, no? Or hando yung babalik na siguro yung lakas ng loob mo, may mga sitwasyon na gusto mong protektahan. Lalo na when it comes to your finances, yan, siguro very protective ka sa mga anak mo, pamilya mo, also sa finances mo, baka hando yung pag-iingat, hando yung pagiging leadership mo sa lahat ng bagay sa nakikita ko dito. You have a power to become a boss, to manage yung mga situation sa bahay, sa negosyo, sa trabaho. Yan ang nakikita ko sa ito. May mga gusto ka rin protektahan, no, sa iba sa inyo. Sa nakikita ko sa iyo, Virgo, yes, there's a new direction ako nakita sa iyo. May mga a little achievement ako nakikita na nangyayari sa buhay mo. Maaring may mga parties, event, there's a celebration ako na nakita. May mga sitwasyon na nagsasucess, no? May mga sitwasyon na idea na pumapasok sa'yo na nagiging okay ang lahat, no? Maaring may mga birthday na darating, celebration, parties, maaring may getting together ako na nakikita sa iba, family reunion, maaring may pupuntahan ka na parties, wedding, ganyan, may mga event, or may mga coming home, yan, baka may uuwi ka ng Pinas, or may tao na galing probinsya, or may uuwi, papunta sa iyo, ganyan. Sa nakita ko dito, may mga sitwasyon, mayroon din na lucky in your side, no? There's a luck in your side din naman ako nakikita sa iyo na mangyayari. Pero titingnan ko pa rin kung ano yung part na yun, no, sa nakita ko dito. More on trust your intuition. Kailangan mong na ngayon na magkaroon ng self-care ang sinasabi dito, no? You need ng self-care. Hando na rin yung may kailangan ng, hindi ko alam kung nag-iipon ka ng pera or you need ng mag-save ng money, no, sa nakita ko. May mga layunin or may mga sitwasyon na kailangan mong i-focus or fino-focus mo yan sa sarili mo na kailangan mo aksyonan. Sa nakita ko to. So, ano to, no? Censored. Pakita natin. Yun na nakita ko.
Iba sa inyo siguro magiging busy kayo. Kailangan nyo talagang alagaan yung sarili nyo. No? Self-care. Self-care ang kailangan. Protektahan yung sarili nyo. Alagaan nyo. May mga situation ako na nakita na parang hindi nyo ba desisyonan sa ngayon? I don't know why. Natatakot ka ba? Or may mga sitwasyon na natatakot kang harapin yung may mga sitwasyon na natatakot mong harapin or natatakot mong desisyonan ang nakita ko sa'yo. Parang hindi yung pagkokontrol ng emotions, pagkokontrol ng sarili sa nakita ko. Tingnan natin. Alam mo, may mga tao daw dito na na hindi ko, parang inggit sa'yo or galit sa'yo. No, nakita ko dito. Yung iba sa inyo, siguro meron kayong inaalagaan, pinoprotektahan, sinusuportahan, matanda. May nakita ko matanda. Hindi ko alam kung ano yun sa inyo. Iba ganun nung sa nakita ko. Tingnan natin. Four of Cups. May direksyon. Ay, ba't mabaliktad? Bakit? Bakit? Okay. Sa iba sa inyo, may mga sadness ako nakikita. Nagkakaroon ng depression or negativity, no? Sa nakita ko sa inyo dito. Nakita ko yung parang may lungkot, may self-doubt, may mga sitwasyon na hindi clear. Yan, mga lack of clarity, no? Lungkot. Nakita ko yung wala yung sigla. Hindi ko alam kung ikaw or a part of the family, may sakit ba? Parang may sakit ata. Or nagkakaroon lang talaga ng pag-uusap na bakit parang ang lungkot? Parang nagkakaroon ka ng false impression dito sa sarili mo or sa family mo. Ang nakikita ko dito. Parang you're in a dark place na nawawalan ka ng pag-asa sa nakita ko. Parang siguro may mga sitwasyon na gusto mong mag-success o gusto mong ma-achieve pero hindi mo siya na-achieve. Kaya nakakita ko sa'yo negativity, nakakita ko sa'yo yung sadness, nakakita ko parang yun nga, parang nale-let down ka nitong situation na to kasi hindi mo siya nakukuha itong success na to. No? Yun ang nakikita ko sa'yo. Siguro may mga dapat kang i-let go dito. Ang nakikita ko. Nabubuli ba kayo? Kasi nakita ko yung depression nyo. May tao dito na a part of the family, malapit sa'yo, no? Na hindi loyal sa'yo. May hindi loyal sa'yo kasi nakita ko, there's a competition ako nakikita sa parte mo. Sa iba sa inyo ha, ganun nakikita ko. Nagkakaroon ng competition, may taong hindi loyal sa'yo. Kaya siguro isa rin yun sa nakapagpapabigay sa'yo ng depression, no? Kasi may taong depressed ako nakikita dito. Yun, sabi ko nga sa'yo, we have a fox, di ba? May tao na hindi totoo sa'yo. May pangliling lang. May taong nangliling lang sa'yo. Ingat din. The Wheel of Fortune. Thank you. Two of Swords and Two of Swords. Bakit po? May tao dito ako nakikita na
natatakot, ginagawa niya ang lahat kasi natatakot siya sa'yo na mag-iba ka ng direksyon sa buhay. Yun na nakikita ko sa kanya. Inibigay niya yung lahat, no, sa'yo dito kasi takot siya na mag-iba ka ng direksyon. Ano bang pwede ko malaman? Sa ngayon, yung iba sa inyo, hindi ko nakikita yung stable decisions in life, no? Sa decision, hindi ko nakikita yung stable na to. Hindi ko nakita yung stability. Maaring iba sa inyo, pinapakita nyo lang na matatag kayo, pero hindi. Hindi ko nakikitang matatag kayo. Maaring binibigay nyo yung effort nyo dito sa sitwasyon na to para hindi nila makita yung inside of you ang nakikita ko sa iyo. Yes, ang bait mo, no? Kasi may mga sitwasyon dito na very understanding, ibinibigay mo yung lahat. Sa iba sa inyo ganon, ibinibigay mo yung very generosity, no? Ang nakita ko dito. And then, iba dito may financial insecurity. There is someone here na may financial insecurity. Meron din ako nakita ang burden sa inyo, no, sa mga ginagawa nyong effort or decisions in life sa ngayon. May mga sitwasyon din na gusto nyong i-let go pero hindi nyo ma-let go. Ingat din kayo kasi may nakikita rin ako dito na situation na maaring yun. Kasi dito may something disloyal person, diba? Maari din in a part of this, maaring in the past, ang nakita ko ito, maaring may mga nangyari. Sa iba siguro, ganon, nangyari na. Sa iba, mangyayari pa lang. Ang nakita ko, may losing something valuable. I hope walang mawala na hindi kayo manakawan, ganyan. I hope walang mahulog na mga mahalagang bagay sa inyo, ganyan. Ang nakita ko. Ingatan nyo rin yung sarili nyo. Maaaring may sitwasyon kayo na nawawalan kayo ng pag-asa. May nakita rin ako dito na may tinutulungan ka. Nakita ko sa'yo ngayon, Virgo, yung emotional. Nagiging emotional ka sa ngayon kasi I don't know why, you want to focus to yourself pero you want a new beginning. Isa nakita ko dito. Kaso pinag-iisipan mo to kung gusto mong i-let go or i-withdraw. Yung mga situation ako na nakakita na back and forth Pinag-iisipan mo kung ano mga dapat mong gawin dito sa sitwasyon na to. Kaso, stuck ka. Tapos na po ba to? Ay, hindi pa. Okay. Sa ngayon, nagiging emotional ka. Nagiging emotional ka lang. Yes, may mga massive changes, may mga nangyaring pagbabago when it comes sa isang foundation. Ang nakita ko dito, pinag-isipan mo kung paano mo malalakpasan o masusolusyonan yung mga bagay-bagay sa nakikita ko sa'yo dito. Medyo nahihirapan ka ata. Kasi why? Kasi mahalaga ito sa'yo. Sa nakita ko ito. Naghihintay ka na tamang panahon at naghihintay ka pa rin sa ngayon kung i-forward mo yung mga plano mo sa buhay, ganyan, kung mag-move ahead ka, o ando talaga yung urong sulong, no? Ay yung urong sulong na thinking, ako nakikita na kung kailangan mong i-let go or kailangan mo ng new beginning dito sa situation na ito.
yung kailangan mo na abandonahan, no? Ang nakita ko dito. Medyo magulo pa yung isip mo sa ngayon, pero siguro it's time to let go. Kailangan mo na rin kasi siguro na, well, it's your choice naman. It's your choice. This is a time na rin na, sa ngayon kasi hindi mo alam yung, naghihintay ka ng tamang daan or tamang destination mo sa ngayon. Siguro may mga sitwasyon na pinaprocess mo, may mga sitwasyon na ina-analyze mo, kaya siguro iniisip mo paano ba gawin, paano bang mag-umpisa. Saan ba ako sa relasyon, ganun. Naghihintay ka ng tamang panahon para abandonahin itong sitwasyon na to. Or halimbawa sa trabaho naman, or sa mga pera, related ng pera, ganyan. Iniisip mo kung ano yung dapat gawin na para i-push forward itong situation na to. Naghahanap ka ng solution dito sa situation sa nakita ko dito. O kaya, baka gusto mo mag-abroad, ganyan, di ba? Kaso, urong-sulong ka. Baka hindi mo pa alam talaga kumbaga, maaring iba, naghihintay pa ng resulta. Maaring ganun, di ba? Kaya medyo nakita ko na magulo yung isip. Baka naghihintay pa kayo ng mga result. Kasi may mga naghihintay ng result no? Ng kanilang mga ipinunla. Dito sa nakita ko dito. Sabi dito, if you want talaga ng growth, focus to yourself. This is time na, there's a recovery, ako nakita. It's time to recover sa mga difficult na situation, abandonin. You need to abandon din yung mga dapat abandonahin. To growth, make a new beginning, explore mo yung sarili mo, and then mag-move ka daw sa mga plano mo sa buhay. Kung kailangan magkaroon ka ng mga pagbabago, kasi nakita ko naman yung patient mo sa paghihintay na to. Kung kailangan mong i-progress or i-evaluate itong sitwasyon na to, evaluate mo, i-analyze mo kung nararapat o dapat o ano dapat gawin, mga ganun. Na nakita ko dito. Kailangan talaga ng determination or pagpapasya dito sa sitwasyon na to, no? If you want to stay, magstay ka. If you still, pero patient ang nakita ko dito. You need to be patient and focus to yourself, syempre, sa nakita ko dito. Nakuha ko ba yung hustisya nito? Explore mo daw yung sarili mo, no? Explore mo yung sarili mo na para mag-growth ka. Kumbaga, you need to focus to yourself. Yung mga dapat abandonahin, dapat alisin. Kasi sa nakita ko dito, this week, maaaring magkakaroon ka ng problema. Ingat kayo, may mananakit ang tiyan, no? May sumasakit ang tiyan, may tao na, yung iba dito, ano to? Mag-ano kayo ng pagkain? Parang may nakita akong, ano ba to? Nagbi-business ba kayo ng food, pagkain, restaurant? Yung nakita ko, no? Siguro hinihintay niyo yung growth nito na medyo baka iniisip niyo kung ano mga dapat na solution, how to grow itong sitwasyon na to, maaaring ganun. So iba dito, hindi ko alam kung nag-iba kayo ng changes kayo ng food, parang may nag-change ng food, or may food na na-admire kayong kainin sa ngayon. Sinanakit sa iba. May tao na masakit ang tiyan, ha? Bandang tiyan siya. Na kailangan ng care. Bakit kaya yung card mo nagbabaliktaran? Bakit po? Bakit? Meron dito may tao na, ano to? Tong anak ko. Parang may pupuyong pa ako. May tao dito na hindi ko alam, lalaki? Baka ikaw or lalaki? May tao dito na kailangan ata magpa-dental. May dental clinic ako nakikita. So, iba dito siguro nangyari na to.
may sitwasyon na parang nag-stop, na parang may lumalala, may paglala. Baka tingnan nyo, baka may mga nabubulok na kayong pagkain, baka may nag-expired na dyan, baka yung ipin nyo nabubulok na, o kailangan magpa-dental. No, ingat lang din. Sa nakita ko dito, may mga magulo yung isip, may mga sitwasyon na hindi, okay. May gusto kayong gawin. Pero, ang nakikita ko dito, may gusto kayong gawin, pero wala kayong magawa. Siguro, kulang sa pera, no? Iba, kulang sa budget, or magulo. Marami kayong gustong, gawin na layunin. Marami kayong layunin, actually. Marami kayong pinapantasize, daydream, marami kayong mga gustong i-pursue sa nakita ko sa'yo, pero na kinikimkim mo lang to. Pero ang nakita ko dito, yun nga, maaring hindi ka makakilos kasi maaring sa iba, kung ito is related sa money, kasi kulang yung money mo, kulang yung mga budget mo, maaring ganun, baka pinag-iipunan mo pa. Yung mga sitwasyon na hindi na kawalan ng kilos or hindi ka makakilos. Yeah, may mga sitwasyon din ako na nakita sa iyo na natatakot ka for a change, yung iba sa inyo. Kasi you want to be independent. Ganyan, maaring sa iba sa inyo. May mga layunin naman ako nakikita na kinikim-kim nyo lang sa sarili nyo. Itong situation na to. Baka kayo, may nararamdaman na kayo, ha? Kailangan na, baka kinokontrol nyo lang yung nararamdaman nyo, pero masama na yung pakiramdam nyo, sabihin nyo, huwag nyong kimkimin. No? Para kung may sakit kayo, or may taong may sakit dito, tanong-tanongin nyo rin kung sino yun. Baka may nararamdaman na sila. Ingat kayo kasi may tao dito na may masakit sa puso. Baka may nararamdaman siya. Baka hindi mo alam na minsan sumasama yung pakiramdam niya, or baka ikaw, ganyan, di ba? Paki-check nyo na lang yung mga relatives nyo, no? Or ikaw, baka ikaw to. Ingat din kayo. Para wala tayong kasi di ba may nakita akong nagpapadoktor, may surgery, or there's a danger din na tayo nakita kanina. Para lang makaiwas tayo, no? Iwas-iwas din. Hanggat kailangan kung kinakailangan nating masave yung mga mahal natin sa buhay, o siyempre sarili din natin, we need to save, no? Thank you po. Universe, help us. Ano pwede ko malaman kay ano? Dalawa yung angels na nagbabantay sa'yo, oh. Alam mo, ang busy ng utak mo. Ang dami mong iniisip. Ang dami mong iniisip, ang dami mong tinitink talaga. Ang dami mong gustong gawin, eh. Pero ang nakikita ko sa'yo, ang patient mo, nagtitiis ka. May mga sitwasyon na pinagtitiisan mo, nagiging patient ka. May mga sitwasyon na, titingnan ko nga. Ano pwede kong gawin? Kasi ako nagagaya sa inyo, eh, no? Meron kayong gustong i-pursue sa buhay nyo. Yes, maybe there's a project, ganyan. May mga ini-illusion kayo, dinidream kayo, pero ang nakikita ko, so you want to follow your heart. Mga gusto ko talagang gawin. No? Kaso, sa ngayon, ang nakikita ko dito, more on self, more on dinadamdam, or more on thought lang itong situation na to. Kasi, maaaring may mga sitwasyon na kailangan mo na ng pansamantalang patient, di ba? Ang nakita ko dito. May tao dito na hindi ko alam kung magsosorry siya o may sasabihin siya.
Nakikita ko dito, pero magulo yung isip niya. Hindi niya alam, tinitiis niya to eh. Iba sa inyo masikreto, no? May taong masikreto ko nakita. Tinitiis niya, parang hindi niya masabi yung gusto niya sabihin. Maring ikaw rin ito, yun ang nakita ko. May tinutulungan ka ba? Ano pwede ko malaman kay ano? When it comes sa iba, may mga anak, nagiging patient kayo sa anak nyo, no? Sa nakikita ko dito. You need to be aware, ha? Maging aware ka rin. Nakita ko naman, aware ka sa pagsasalita. Aware ka sa... May mga sitwasyon na ini-evaluate mo, eh. Nagkakaroon ka ng self-evaluation, no? Sa sarili mo. Ay, ano ba yan? Meron ka daw, may namimiss ka ba? Or ang dami mo responsibilidad? May mga nare-reminiscing ka na mga past na nangyari sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. There's a new beginning naman ako nakikita sa'yo. Kaso, ang nakikita ko sa'yo, parang ini-evaluate mo to. Yung mga bagay-bagay. May mga ini-evaluate ka ng bagay-bagay na nasa utak mo. May mga gusto kang i-let go. May mga gusto kang gawin. No? May mga gustong pupo. Tingnan nga natin. Bakit ganun? Bakit po? May iniiwasan ka ba? May taong iniiwasan. May tao dito umiiwas. May taong umiiwas. Or may tao dito na maaring umiiwas, na kausapin mo or kausapin ka niya. Maaring ikaw, umiiwasan mo siya or siya ang umiiwas. May taong ganun. Apart to family, ako nakikita dito. Kasi parang more on focus siya sa sarili niya. And then, may taong nagiging tanga eh. I hope, hindi ikaw to, no? I hope naman, hindi ikaw to. May taong nagiging tanga. May taong lumalayo or umiiwas nga, ganyan. May tao na very confident siya sa sarili niya. And then, I don't know why, may matigas ang puso or may kalupitan itong tao na to. Bakit sinasabi mo ganyan ka? Okay, sa iba sa inyo siguro, this is a person na anak nyo. Sa iba dito, a part of family, maring asawa mo or karelasyon mo. Ang nakita ko dito, ito yung tao na ginagawa niya yung gusto niya. Yung iba sa inyo, nakita ko dito, ginagawa nyo ang lahat para sa pamilya nyo, kahit na nagmumukhang tanga na kayo. Hindi naman totally siguro pagiging tanga. Kung baga, parang kahit na yung minsan yung sarili nyo nakakalimutan nyo na, maprotektahan nyo lang sila at maasikasuin mo lang sila. Nandun ka kasi sa sitwasyon na yun na tinutulungan mo sila, ginagawa mo ang lahat para sa kanila. Yun ang nakikita ko. Well, because naman love mo naman sila. Yan ang nakikita ko. May mga tinutulungan ka, no? Matulungin ka. Oops. Uy. Ah, my God, si Devil. Devil.
May tao dito na na Virgo na toxic sa'yo. May tao nang gusto ng kasal, pero yung isa ayaw niya ng kasal. Kasi why? Maybe there's a choices, no? Sa nakita ko dito. Oh. Sa iba dito, hindi kayo pwedeng ikasal. May taong sakim eh. May taong sakim, may tao na sarili niya lang iniisip niya, may tao na ayong pumili, may tao dito na hindi naniniwala sa Diyos no? Yung iba. Hala? Talaga? May tao hindi naniniwala sa Diyos. May sarili siyang paniniwala. Or hindi lang talaga siya pala sa Diyos. Tingnan natin. Iba dito napipressure kayo sa karelasyon nyo, sa situation nyo. May mga gusto kayong tapusin, pero hindi nyo matapos-tapos. Nagkakaroon ng limitation sa iba sa inyo, no? Nagkakaroon ng kalakaran. Or na-overkind ka sa isang tao o sa situation dito. Maaring may mga gusto kang sabihin, pero hindi mo masabi kasi natatakot ka kung ano kalalabasan nun. May mga sitwasyon na nai-stuck ka. Kailangan mo talagang sabihin ang dapat mong sabihin, no? May mga situation na nakakapagpapigil sa'yo para ma-finish mo yung mga dapat ma-finish in life. Harapin mo yung takot mo. It's time to decide. Kung gusto mo magpa-stuck ka. Walang magiging hindi ka lalago dito. Develop na dyan ka. Para saan? Stress. May mga wino-worried ka, no? Sana ay tao. May tao dito na sarili niya lang iniisip niya. Taong sakim, maring hindi man, yun, sakim nga, or tao na materialistic, yan, tao na naghihintay, tao na, andito ka kasi nape-pressure ka, nai-stress ka, maaaring iba sa inyo, na-stress kayo sa pera nyo, sa trabaho nyo, sa asawa nyo, sa situation nyo, yung mga sitwasyon na hindi ka na rin nagiging masaya, na gusto nyo i-let go, pero nag-worried ka at nag-aalala ka. Sa nakita ko dito. Iba dito business, ganyan. May mga plano na gusto mong i-forward pero hindi mo madesisyonan at hindi mo maplano-plano. Or nagkakaroon talaga ng limitations in life. Kaya ang nangyayari sa'yo, hindi mo ma-fulfill or hindi mo ma-accomplish yung sitwasyon na yun. Kasi ikaw na rin mismo ang hindi makapag-decide at hindi mo harapin tong sitwasyon na to. Nasa sa'yo yung decision na yun. Kumbaga, ikaw na mismo ang naglagay sa sitwasyon na siguro nga magulo lang yung isip, baka ina-analyze mo pa. Nagwi-wish ka naman ng mga ng mga pagbabago sa buhay mo. Na siguro more on effort, no, sa nakita ko dito. And more on effort, kung alam mo na hindi naman na mag-work ito, syempre, escape ka na dito. You need to getting away with something na alam mo na hindi siya mag-work out or hindi siya magiging matatag. At kung hindi na siya matatag, this is a time to abandon it. No, sa nakita ko dito. Mag-give effort ka. Lakas ng loob, tibay ng loob. Ang nakita ko dito, abandon. Kasi nakita ko dito, parang hindi mo pa siya kayang abandonahan. Ang nakita ko, hindi mo pa siya kayang i-let go. Tingnan natin kung ano itong Queen of Pentacles. Breadwinner yung iba, no? May kanyo direction daw. May tao dito na nag-ano sa'yo. Nagpa-backstab sa'yo. Sinusuportahan mo. Maaring nagsisinungaling siya or ginagago ka niya. Ingat ka.
Maaring iba sa inyo is a friend, iba sa inyo is a family, katrabaho, ka-business, ganyan, karelasyon. Ingat ka. Hindi ba nananakit ang likod nyo? May taong you want to abandon something or maaaring may nag-abandonahan sa'yo, sa iba, vice versa. No? Alam mo, nakita ko sa'yo, there's a new horizon na darating sa buhay mo. Yung mga wish come true na makakamit mo kung ile-let go mo yung mga dapat i-let go sa buhay mo. Kung if you finish the unfinished business, yes, may mga wish come true na darating sa'yo, may mga achievement na darating sa'yo. You need to keep moving to reach yung goal mo talaga. Isipin mo rin, ano ba yung goal mo sa buhay mo? Diba? Ano ba yung focus mo sa buhay mo? Isipin mo rin yun. And then, dun ka mag-focus. Hindi dun sa isang situation or sa sarili mo. Halimbawa, may mga sitwasyon na nakakapagpatrap sa'yo o nakakapagpapigil to growth you. Alisin mo yun. Diba? Kailangan mo mag-give ng effort doon para mag-growth ka. You need ng new horizon. Mag-focus ka sa mga wish come true mo. Mag-focus ka sa mga pangarap mo sa buhay. Lakas ng loob. Talaga. No? Nakita ko dito. Arigatou namaste, God bless.